no? Sino yung nakapag-policy delivery na sa client niya? Pwede ba tayong mag-unmute kasi hindi ko po nakikita yung chat box. So, sino ang nakapag-policy delivery na? Ako po. Ayan. So, marami na. So, every year, iba-iba din kasi yung process or iba-iba yung kung paano natin ginagawa yung policy delivery. So, meron tayong nare-receive na hard copy nung ating nung application form. At the same time, nakaka-receive tayo ng policy contract. So, nakikita niyo sa picture natin. So, ganito yung itsura ng policy contract in case meron pa ditong hindi pa nakaka-receive or hindi pa nakakakita. Ganito yung itsura ng policy contract na binibigay ni Pru, and at the same time, depende rin sa policy kung ano yung or dun sa package na kinuha ng client. Ayan. So mapapansin niyo dito, meron tayong isang portfolio. Ayan. Ayan. So itong portfolio na yan, pwede niyo siyang bilhin sa online. Meron kasi siyang nabibili sa Shopee. Pwede rin kayong mag-order through our team unit assistant kay Nicole. Nagpapalista siya and in-order natin siya. Pero kung gusto niyo ng mas mabilis, pwede na kayong dumirekta sa Shopee. Ayan. Tapos yung name. So, ginagawa natin siya ng personalized para mas ma-feel ni client na ay para sa akin to. Ayan. So yung ibang mga nabigyan natin ng ganitong policy delivery, sobrang na-appreciate nila kasi hindi lang basta yung kulay puting envelope yung binibigay nyo. No, nakikita nila na talagang nag-effort ka sa pagbigay ng policy kit niya. Okay? Ayan. And then, siyempre, ibibigay natin siya ng personal sa clients. Bakit personal? So, mas okay kasi siya. Una, siyempre, mas mafe-feel ni client na talagang nag-e-effort ka para ibigay sa kanya yung policy. And kapag minute mo siya ng personal, hindi lang naman basta iaabot mo. No? Yung policy kit na ginawa nyo. I-explain mo rin siya ng isa-isa, yung portfolio. Sinend ko doon sa ating Rookie Hub Loop yung policy delivery na ginagamit namin. So for those na bago pa lang, hindi pa nakapag-policy delivery, kindly save it na on your mobile. So sinend ko siya sa Rookie Hub Loop earlier, kanina. And then for those naman na gustong mag-refresh ng policy delivery nila, ayan, pwede nyo rin siyang gamitin. Ayan. So yun yung dinidiscuss natin. Nira-run through pa din natin siya sa ating clients. Aside from giving yung policy kit na ginawa natin, ano pa yung tingin nyo na pwede nyong idagdag during policy delivery? Sino rito yung mga, di ba kanina maraming nagsabi na nakapag-policy delivery na? Ano yung iba niyong sinasama during policy delivery? You can unmute. Ayan. Andito ba si... Ayan, sige, go. Yung binibigay, no, bukod sa policy kit, so token of appreciation or inililibre mo ng pagkain, ganyan. Si Jeric to, tama ba? Ayan, so si Jeric nililibre niya si client pag minimit niya yung client niya during policy delivery. How about yung iba naman? Sino pa yung nandito? Si Mems Elanie. Ayan, so kung sino yung mga natandaan ko. Ayan, Mems Elanie, ano yung sinasama mo during policy delivery sa clients mo? Hello po, Miss Jess. Actually po, ang ginagawa ko pag nagpa-policy delivery, nire-review ko po ulit yung plan na kinuha nila sa akin. And dinidiscuss ko siya ulit para ma-recall nila ano yung laman ng policy nila. Kung meron silang mga clarification and question, sinasagot ko na din po ulit. Yun kasi minsan ay lang sila nag-yes na agad. Naintindihan naman siguro nila nung kumuha sila, pero nalimutan na nila. So sa policy delivery, review kami ulit. Yun po. Yes. Ayun. And, so tama. Pala, sige. Go. Rin ako ng referral sa kanila para sulit po yung punta. Yes, ayun. Thank you so much. Alam niyo, tama yung ginagawa ni Ma'am Elanie, no? Kasi ginagawa rin namin siya.
So during ng policy delivery, ina-run through ulit natin siya. Minsan kasi guys, doon yung nakikita na baka mali pala yung birth date ng beneficiary, mali pala yung spelling ng beneficiary doon sa application na submit nyo. So as early as possible, nakikita nyo siya and then nakakorrect nyo na siya. Kasi as an agent, syempre, magsasubmit na agad tayo sa office para makorek yung mga minor details. And at the same time, tama rin si Ma'am Elanie, nakakalimutan or hindi na maalala ng client kung ano ba yung kinuha nila. Ayan. Ma'am Elanie, nagbibigay ka rin ba ng token? Kasi si Jeric, nililibre niya yung client niya eh. Ma'am, depende. Pero alam ni Ate Eden yan, majority, hindi talaga ako nagbibigay ng token. Pero kasi constant naman yung communication ko sa kanila. Pag may mga request sila, pakuha ng PSA dito sa Alapan, G lang. Pag may mga basta po yung mga personal request naman nila, ginagrant ko yon. Basta pwede ako. Parang yun yung way of yung iba yung namin, yung relationship namin ni client. Ayun, so tama. So iba-iba rin tayo on kung paano natin siya tinitik, no? Or kung paano natin sinuservicean yung clients natin. So for me naman, same with Ma'am Elanie, hindi rin ako laging nakapagbigay. Pero kapag nagbibigay naman ako, iba-iba din siya. Merong handmade, merong binibili ko, or merong mga food din na binibigay sa client. I think ito sa picture, nagbigay ako sa kanya ng pakape. Ay, kape yung laman niya. Ayan. Ayan. So, since na-issue na yung client, no? Na-issue na yung client, ano ba yung next nating gagawin, no? Ayan. So, minsan kasi yung mga policy kit, dumarating siya ng maaga. Minsan super late na siya. Ayan. So, habang hinihintay nyo yung policy kit, make sure na ma-inform nyo si client about sa details ng kanyang policy. Ayan. So, bakit mo siya kailangang i-inform? Kasi ito yung number 1 na dapat mong ginagawa na form of service para sa client mo, no, para ma-make sure na meron kayong communication every month, no? At hindi kanya makalimutan, hindi niya makalimutan yung policy niya sa'yo. Ayan. So kapag na-issue na yung client natin, di ba usually nagwa 1-day issuance yung mga policy? No? As early as possible, pwede na kayong mag-create ng congratulatory message. So, meron ako ditong sample congratulatory message. Ayan, so, iba-iba siya. So, yung iba, wala ng basic details. Pero ako kasi, nilalagyan ko siya ng basic details. Like, for example, hi, congratulations. Your application has been approved. Yan. Tapos, bigay ko yung simple details para meron siyang recall sa details ng kanyang policy. Ayan. And andyan na rin yung kung kailan yung next monthly or next premium due date niya. And since very advisable or ina-advise talaga sa atin na dapat naka-auto-debit yung client, lalo na kung alam naman natin kung ano yung kanyang bank account. So in this case, since BPI siya, sinasama ko na yung link ng BPI na auto-debit account o yung link for auto-debit ng BPI. And then at the same time, yung sa Pulse. No? So ano yung benefit kapag meron kang sinisend na ganito? In my case, kapag nasend ko siya and then nakalimutan ng client, ito lang din yung nire-resend ko sa kanya. So binabackread ko lang yung conversation namin or binabump ko lang. Diba sa Messenger, merong binabump ko lang yung message para mag-up siya. So ito lang din yung sinesend ko sa kanya. Ayan. Kasi andito na lahat. Andito na yung policy number, no, yung due date niya, no, and at the same time kung how much yung basic cover. Para makita niyo na okay, malaki yung kinuha kong insurance. Ganon. So, ganon siya. Congratulatory message. So, ito yung ginagamit ko, pero kung meron na kayong sarili nyo, no, pwede rin naman yun. Ayan. Ito yung isa pa. Ayan. So, pwede rin naman na wala ng details. So, pwede nyo siyang i-screenshot. Ayan. Ayan. So, mini-mention din natin na once your policy is delivered na to our branch, ibibigay natin sa kanya or sasabihan natin siya para alam niya na magkikita pa ulit kayo. And para alam mo din na kailangan mong balikan yung kliyente mo na hindi lang kayo one time magkikita.
Ayan. So meron kaming mga hack. Wow, life hack to namin ng ibang tenured agents. Life hack namin siya para hindi makalimutan ng client yung due date. Meron na ba kayong na-experience nakalimutan ng client yung magbayad? Sige ata, sa malulos ako niya. Meron na bang naka-experience? Mukhang wala UM. Lahat ata sila bayad lagi yung kliyente. May nakakalimot. Ayan, so may nakakalimot. So ako din guys, marami, no? Sa clients ko, marami yung nade-delay ng ilang days lang naman. Pero nag-ano rin, nag-repayment din siya. So ano yung isang technique na ginagamit namin? I think Jeric is using this. So sa kanya ko to nakuha. Ayan. So ginamit ko siya and very effective siya sa akin. And at the same time, nako-compliment ako ng kliyente ko. Nagti-thank you sila na thank you for always reminding me of my due. Sobrang na-appreciate ko. Yung mga simple compliment na gano'n, na-touch siya as an agent. Kasi syempre, 'di ba, hindi mo naman sila laging nakakausap. So ano ba yung tinutukoy ko? Ayan. So meron kaming nagsiset kami ng automated na premium reminder sa clients namin. Nasa-search siya sa Google, nasa-search siya sa Google Play. Ang pangalan nung app ay Autotext. Ayun yung name ng app. Ayan, Autotext siya. Ang kanyang logo ay kulay blue tas parang may pa-arrow. Ayun. Send ko mamaya yung picture niya sa Rookie Hub Loop. So pwede niyo siyang gawin, pwede niyo siyang i-download and very simple lang yung paggamit niya. As in maiintindihan mo siya kasi since lagi naman na tayo sa cellphone, digital na rin naman tayo, madali lang siyang intindihin. First, syempre kailangan meron kang alam mo kung saan mo isi-send. Pwedeng, kung gusto mo bang sa number niya, mobile number, WhatsApp, Telegram. No? Pero mas advisable kasi yung mobile number kasi yun yung generic talaga. Ayan. So pag nag-create ka doon, maiintindihan mo agad kasi ilalagay mo lang tuwing kailan yung due date niya. Magbibilang ka lang and medyo may konting effort kasi syempre iba-iba yung due date ng clients mo. May quarterly, may semi-annual. So kailangan mo siyang bilangin and alamin kung tuwing kailan dapat magsisend yung text reminder na ginawa mo. Ayan. So ito yung sample. Nababasa nyo ba? Yes, Ayan. nababasa. Yan. Ayan. So nababasa, I think, galing din to kay Jeric, di ba? Sabi ko kanina, inadapt lang din natin yung natutunan natin sa ating co-agents. So sa kanya natin to nakuha and nirevise ko lang siya ng kaunti based on my taste o kung paano ko siya i-deliver sa mga clients. So, ayan. So makikita mo dyan kung anong oras siya marireceive ni client. Ayan. Kung tuwing kailan siya marireceive ni client. Ayan. Nandyan din siya. Ayan. Ayan, so yan yung first thing na gagawin natin kapag na-issue yung case or yung kinuha sa inyong plan ng clients. You need to inform them. And then, pag na-receive nyo na yung policy kit ng client and na-deliver nyo na, actually, aside sa printing, no, editing the policy delivery file, alam niyo ba na pwede kayo magdagdag doon ng one-pager sa policy kit? May nakapag-try na ba nito before? Wala pa? Sino nang nakapag-try na mag-add ng one-pager sa policy delivery nila? Meron ba? Wala. So mukhang wala, no? Ako na-try ko siya once. Ayan. Na-try ko siya once and after nun, actually, kumuha yung wife ng client ko. So paano siya? Share ko sa inyo. So yung client ko is yung husband. Tapos nung nag-policy delivery ako sa kanya, out of nowhere, naisipan kong maglagay ng one-pager. Doon sa pinakadulong page nung policy kit. Kasi may space pa. So naglagay ako doon ng lahat, elite 10, lahat. Lahat generic, hindi siya totally generic. Generic siya in a way dahil
lahat yun, lahat ng plan. Lit 10, lit 5. Pero lahat yun, based sa age ng asawa niya. No? So, ganun siya. So, gumawa ako nun, and then, alam niyo ba, after ilang days, si wife, kumuha siya ng plan sa akin. No? Kasi na-explain ko din siya. Na-explain ko siya during the policy delivery. Ayan. So maybe you can also try it na maglagay ng one-pager, pwedeng one-pager, lalo na kung alam nyo yung mga beneficiary niya o yung kapatid niya is capable na to get an insurance pero wala kayong way para makontak sila, pwede nyo gawin yon. Maglagay ng one-pager based sa ganitong edad, no? So, malay nyo, i-review din nung clients nyo. Or siya na rin yung mag-share doon sa kapatid or doon sa mga beneficiaries niya. At the same time, meron na siyang idea kasi in-explain mo rin naman ulit yung one-pager during the policy delivery. Ayan. Sa tingin nyo ba, maganda siyang gawin? Ay, hindi. Yes, maganda. Oo. Yes po. Ayan, no? I think may iba na rin gumagawa nito pero ako kasi ginagagawa ko naman na siya. Ayan. So maganda siyang gawin kasi sa akin nagka-result. Maybe magka-result din siya kapag ginawa niyo. Ayan. So ito yung mga sample one-pagers natin. I think meron din tayong mga ibang FAs na nandito, no, na mga bago pa lang din, and ito yung mga sample one-pagers na ginagawa namin. So, ito yung, ganito kasi yung gamit ni UM. Ganito rin yung gamit ko before. Ayan. May pangalan pa ng client ko. Huwag nyo isa-search sa Facebook yan, ha. Ayan. And at the same time, ganito rin yung ibang ginagawa ko. Ayan. Minsan, depende kasi dun sa platform na ginagamit ko. Kaya nag-iiba yung one-pager na gamit ko. Ayan. Meron ba sino ang mga gumagamit ng ganitong one-pager? Ganito. Sige, type 1. Sino gumagamit ng ganyang one-pager? Wala? Yung ganitong one-pager, may gumagamit? Type 1 din kung may gumagamit ng ganitong one-pager. Wala din? Anong itsura ng one-pager nyo? So, Jeric lang? Ako din. Ganyan ang one-pager ko. Ganito yung one-pager. Ayan. Ayun. So, marami naman pala. Pero alam nyo ba, recently, maganda rin yung ganitong one-pager, no? Yan. Minsan ginagamit ko pa rin siya kasi minsan mas mabilis din yung explanation pag ganito yung one-pager. Pero still, depende kasi kung ano yung naabutan natin and kung ano yung napapractice natin. Ayan. So, next naman natin, ano pa ba yung tingin yung one thing to make sure na yung client nyo ay magbabayad? Ano yung dapat na sinusure natin para yung client nyo hindi ma-delay ng payment? Sige. So may mga new names kasi akong nababasa. Ayan. Si Fitzgerald. Ayan, pwede ka po bang mag-unmute? Kahit unmute lang. Sa tingin mo, ano yung isa pang dapat na ginagawa or mini-make sure mo para yung client mo hindi siya ma-delay ng payment? Andito ba siya, si Fitzgerald? Yes, ma'am. Hello, good evening. Hello po. Good evening po. Hello po. Ayun. So, ano pa yung one thing na mini-make sure mo para yung client mo tuloy-tuloy yung payment niya or hindi siya ma-delay ng payment, hindi siya mag-lapse? But, think ko para yung i-remind na lang siguro siya, ma'am. Okay, na-remind mo na siya. Hindi pa rin siya nagbayad. Paano yun pag ganon? Paano yun? Tingin mo, ikaw. Wala po masyado, ma'am, na idea pa, ma'am.
Ayan, so okay lang yan. Ayan, so okay lang. No? Yes, kasi may times pa rin na kahit lagi tayo nagpo-follow up or nag-remind sa client natin, hindi pa rin talaga sila nagbabayad. So another way to make sure na yung clients natin is nakakapagbayad or to make sure na yung kanyang policy ay may pumapasok na payment is kailangan naka-enroll yung account nila sa ADA or auto debit account. Ayan. For recurring payment. Ayan. Ayan. So, ito siya. Ayan. Ayan, no? So, for recurring payments ng mga clients natin, make sure na naka-enroll sila for auto debit. Okay? So, paano mo malalaman kung naka-enroll sa auto debit? Of course, make sure natin meron silang mga bank account, no? So si Blue Life, nag-a-advise po siya kung declined yung ADA or approve yung ADA. So sa mga nababasa ko kasi before, parang hindi sila sure kung paano nila malalaman kung na-approvehan ba yung client nila. So meron pong ini-email si Blue. Ayan. So as you can see, may client na po ako na-decline yung ADA. Meron na rin po akong na-approve. Ano-ano ba yung mga accredited bank accounts natin for auto debit? Of course, lagi naman siyang sinasabi. So, BPI, Metrobank, and BDO. Again, for electronic auto debit account enrollment, sa BPI and sa Metrobank lang po siya applicable. For BDO na auto debit, hard copy po siya. Okay? So, paano po yung sa hard copy? So, sa hard copy, kailangan nyo pong i-print ng 2 hard copies, yung BDO ADA na enrollment form. Papasign nyo po siya talaga kay client. And then, isasubmit nyo po siya sa office. Ayan. And then, si office po ang magpa-process ng auto debit account enrollment. This is for BDO po. For Metrobank and BPI, meron pong link si BPI ADA, and then for Metrobank, sa Metrobank po kailangan meron siyang Metrobank online. So downloadable naman po siya sa Google Play. Ayan. So meron din po tayong PDF file kung saan may instruction and guidelines paano mag-auto debit through Metrobank yung mga clients natin. Siguro re-resend na lang namin siya or kung gusto niyo mag-request, message nyo lang po yung ating mga loop sa Telegram. Ayan. So ano pa ba yung other mode of payment na pwede natin gamitin to make sure na yung client natin ay nakakapagbayad ng kanilang insurance? Ayan. So, of course, a little reminder, yung GCash po ay for initial credit card. Ayan, credit card. So as early as application, submission ng insurance policy ni client, pwede nyo nang i-enroll yung credit card niya. Okay? So ano yung maganda kapag sa credit card, automatic din siya. Tapos nare-record or nakikita rin naman ni client yung history, no, ng mga pumapasok sa yung mga nababawas sa kanya sa account. Ayan. In case naman na yung client niyo po ay ayaw gumamit ng card, ayaw gumamit ng credit card, no, gusto niya mag-cheque, pwede rin naman po. Pwede pong mag-cheque si client upon application. Pero kung monthly po si client, kailangan niyo pong i-submit agad yung 13 PDC, post-dated check. Pero kung annual po si client, kahit isa lang po muna. Ayun po. Just additional lang, hindi Sure, nag-up si Pro ng PDC. yes po, pwede direct po sa For renewal payment, hindi na siya check. Unless yung check every month pupunta ka kay client, kukunin mo, ibabayad mo. Which ako, I don't recommend kasi baka makalimutan, mag-lapse. So yung check, pwede siya initial payment, succeeding payment, hindi na siya tinatanggap. Ayun. Thank you so much, UM. No, ayan. So, medyo mahirap talaga yung pabalik-balik tayo sa client every month. So, kung tingin nyo naman yung client nyo, kayang maghulog na, kaya mag-annual or semi, you can still advise them.
Ayan. So ako po kasi yung clients ko na check ay semi-annual at saka annual lang po sila. Kaya hindi masyadong mahirap on my end. Pero sa inyo po, kindly advise them na mas better yung auto debit sa mga account nila. Para din hindi kayo mahirapan mag-follow up. Kasi automatic na yun sa account nila na ibabawas. Ayan. So, bago po ako magpunta sa pre-sim, no, isa rin kasi sa in-advise sa akin ng UM is kung paano or ano ba yung makikita natin sa pre-sim natin. Bago ko siya i-share, siguro run through ko lang po yung sa pagbabayad natin. Ayan. Ayan, nawala siya. Ayan, sige. Sige. So mamaya na lang. Siguro i-send ko na lang siya. Actually, ano lang naman siya, detailed information kung paano magbayad ng insurance policy. Ayun. So detailed information lang naman siya. Ayun. So kung ano yung mga nabanggit ko, kumbaga sinimplify lang naman natin. Ayan. So, any concerns so far on mode of payment sa pagbabayad ng accounts ng mga client ninyo? Wala. Okay. So mukhang naintindihan naman ng lahat. So we're expecting na mai-inform na natin yung mga clients natin na dapat meron silang bank accounts. Ayan, no? Kapag upon application. Ako na lang, no? Naisip ko siya. Paano kung yung client nyo walang bank account pero may pera? May pambayad ng insurance pero walang bank account. No? What you will do as their agent? Tingin nyo guys. Sige, magtatawag ulit tayo para interactive yung discussion natin. Sige. Si Noemi, ayan. Ma'am Noemi, ikaw anong gagawin mo pag sinabi ng client mo wala siyang bank account pero may pambayad siya? GCash. Paano yun yung GCash? Initial lang siya, ma'am. Eh, di ba pag sa Pro 1, kailangan may may yung sa recurring. May ATM ka ba? Wala siyang ATM. Tulungan, so wala ka pang bank account. Gusto mo tulungan kita mag-open? Free ka ba today? Samahan kita. Ayun, thank you so much, Ma'am Noemi. Ayun no guys, tama yung sinabi ni Ma'am Noemi. Alamin natin kung may bank account. Kung wala, no, at ma-exhaust yung lahat, credit card, no, bank account ng kapatid, ng parents, no. Pwede kasing gamitin muna for the meantime yung sa family. No, kung wala pa si client na bank account. And at the same time, offeran niyo sila ng help para makapag-open ng sarili nilang bank account. Kasi syempre, mas okay pa rin na personal yung bank account na gagamitin. Ayan. So, thank you so much. So, let's go naman to pre-sim. Ayan. Lahat po ba ay familiar na sa pre-sim? Nakakapag-access na sa pre-sim? Pa-type naman po ako ng 2 kung na-access na lahat ng pre-sim. Ayan. So, marami nang naka-access ng pre-sim. Meron bang hindi pa nakakapag-access? Pa-type nga ng 1. 1 para sa hindi pa nakakapag-access. So, wala. Lahat nakakapag-access na. Ayan. So, ano na lang ito. So, let's explore pre-sim for those na nakakapag-access pero hindi alam kung anong laman ng pre-sim. Ayan. So, I will just discuss or share yung basic infos and some of the most important things na you need to check if you're opening pre-sim. Ayan. Ayan. So, ano ba yung pre-sim muna? Pre-sim is pre-sim is the agent's portal. So, as an agent, ito yung portal mo sa lahat ng meron lahat ng ganap or lahat ng ginagawa mo sa Pru.
Ano-ano yung makikita dyan? Makikita mo dyan yung list of your clients, yung policy details, yung premium due list, yung mga client mo na delayed sa payment, makikita mo rin dyan. Yung fund value ng client mo, pwede mo ring i-check. Yan, yung lapses mo, makikita mo rin dyan. Yung performance mo as an agent, and most of all, yung persistency mo din. Makikita mo rin dyan. Ayan. Sino ang nakakapag-download na ng premium due list sa Prism? Meron? Meron na ba? Ayun, Meron so si po. Jerry. Ayan. So ako din guys, no, dina-download ko siya every once a week actually para nakikita ko kung may nagbabago and then i-remind ko yung client ko na walang pumasok sa account niya. Ayan. So ano bang itsura nila? Ito yan guys, no? So unahin natin yung performance. Ayan. So yung performance, makikita nyo dito guys kung how much yung year-to-date nyo. Di ba tinatanong tayo ni UM kada coaching? Ano yung year-to-date natin? And then ano yung month-to-date? And ayan, makikita nyo rin siya. Makikita nyo rin yung case size and yung product mix or ano ba yung mga product na meron ka na binibenta mo. Ayan. And persistency rate. Makikita mo rin siya dyan sa Prism. Ayan. Under siya ng quick tools. Pag click mo yung quick tools, may drop down siya. Makikita mo yung persistency tool. Tapos, ayan, lalabas na dyan yung una yung formula and then yung current na laman ng persistency summary mo. Ayan. So kung sino man itong naka 100%, congratulations. Ayan. Ayan. So alam niyo ba na may benefit kapag 100% yung persistency nyo? Ayan. Kapag 100% yung persistency rate natin, ibig sabihin we're doing good as an agent kasi yung mga client natin ay walang lapses. Lahat sila bayad. No? And at the same time, meron ka ding marireceive na bonus as an agent, no? After nung isang buong taon. Ayan. So yun yung benefit kapag 100% yung persistency mo. Madali ka ring makakapag-claim, no? Yung clients mo may mga claim sila, no? Mas madali siya, hindi mo concern yung sa persistency. Kasi alam nyo ba guys, kapag nag-below 85, yung persistency rate nyo, hindi kayo mahirap makapag-claim kapag yung client nyo nangailangan. No? Parang medyo nawawalan ng sense yung pagiging agent mo sa kanila kasi hindi ka rin makakapag-claim kapag kinailangan nila. So one thing na kailangan nating siguraduhin palagi ay yung persistency rate natin ay laging 85% above. So as much as possible 100 kung kakayanin. So kung meron kayong mga lapses ngayon, no? Tawagan niyo na sila para ma-reinstate or ma-redate or maging active ulit yung account nila. And at the same time, make sure na yung mga clients natin ay talagang may pambayad ng kanilang mga insurances para hindi na sila magde-delay ng payment. Ayan. So makikita nyo rin yung history ng persistency rate nyo. Ayan, na madali lang naman siyang makita. Ayan. Ayan. Ngayon, yung premium due list, saan siya makikita? Makikita siya under servicing na tab. Servicing and then reports. Paglabas ng reports, ito yung makikita nyo. Ayan. Meron siyang drop down. Hanapin nyo lang yung premium due list. Ayan. So sa premium due list, click nyo lang siya. And then yung date kung ano yung coverage date na gusto nyo tignan. Meron ba kayong clients na delayed since January? So i-click nyo lang January dun sa date and then until today. And then download. And then marireceive nyo naman siya. Pwedeng PDF or Excel file. So kung anong convenient sa inyo, yun yung i-click nyo. So ano yung reason bakit siya ina-advise na i-download nyo? For easy access na makita nyo kung
sino-sino sa mga clients nyo yung delayed sa payment. And then, actionan agad natin pag nakita natin na delayed sila. So, message them, no, and follow up mo yung follow up natin yung payment nila sa kanilang insurance plan. Ayan. So, last but not the least, of course, yung fund value ng client. Ayan. So last time, nag-send ako ng fund value updates sa mga clients ko, sa mga elite clients ko, and sa mga clients ko na more than 2 years na. No? So, sa pre-sim, makikita mo rin siya, yung actual fund value ng mga clients nyo. So, ayan. So, for this client, meron na siyang around 55,000. So, maganda guys, mag-invest ngayon sa growth at saka sa managed fund. Kasi mababa ang equity ngayon ng Philippines. Ayan. So far, meron ba kayong mga clarifications, questions, or any additional informations na na-experience nyo and you want it to share with us? Meron po ba? Ayan. So kung wala po, hello? Thank you, Jess. So, additional lang pala sa na-discuss ni Jess, no? When will the policy will lapse? 30 days. Sinasabi ko sa client, if hindi bayad ang policy within 30 days, lapse siya. No? So, wag natin isipin, mag-aantay ka pa ng 2 months, besh, maglalapse yan. So, dapat 30 days, within 30 days, from due date ni client, kailangan magbayad siya. If not, maglalapse siya. Ayan. Siguro sagutin lang ko lang po yung nasa chat. Okay. Opo. Yung sa GoTime, actually hindi ko po siya na-experience, pero ang GoTime po ata ay savings account din po ata siya. Pero hindi po siya accredited for auto-debit. Ayan. Pero kung Mastercard or Visa siya, before kasi ginagamit namin as token payment, kaso hindi kasi siya maganda. Hindi nag-auto debit kapag naka-token payment lang yung clients nyo. So kung mas magagawan ng paraan na kapag-open siya ng bank account, let's advise na lang yung clients natin. Ayun. So, ayun siya. Tapos yung sa paano malalaman kung anong magandang fund? Yes, no, ayun. So, sa IM link, makikita nyo po siya. Ayan. Ayun. So, that's all for me. If you have concerns, questions, pwede po kayong mag-chat sa mga loops natin. You can also PM me po or si UM. Ayan. So, thank you so much and I hope you learned something new to my discussion. Thank you so much po. Thank you, Jess.